Sa Japan, mula Agosto 1988 hanggang Hunyo 1989, isang serye ng mabibigat na krimen ang yumanig sa katahimikan ng Tokyo at Saitama Prefecture. Sa panahong ito, 4 na batang babae, mga musmus na puno ng sigla at inosente ang biglang nawala mula sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang mga ngiti at boses ay tuluyang napatahimik at ang sinapit nila ay naging isang bangungot na hindi kailanman inakala ng kanilang mga pamilya at ng buong bansa. At sa likod ng mga pangyayaring ito ay isang lalaki na nagngangalang Tsutsumi Miyazaki. Ngunit paano nagawang manakit ng isang tao ng ganito kalala? Ano ang nagtulak sa kanya sa ganitong antas ng kalupitan? Sa episode natin ngayon, susuriin natin ang mga detalye ng kasong yumanig sa Japan, ang kwento ng lalaking kalaunay makikilala bilang otaku killer. Si Tsutsumi Miyazaki, ipinanganak noong ika-21 ng Agosto taong 1962 at binitay noong ika-17 ng Hunyo 2008, ay isang serial killer na ang mga ginawa ay nagdulot ng matinding takot at pagkabigla sa buong bansa. Ang kanyang mga krimen ay naganap sa loob lamang ng halos isang taon mula Agosto 1988 hanggang Hunyo 1989, ngunit ang epekto nito ay tumatak sa kasaysayan ng Japan. 4 na batang babae, may edad na 4 hanggang 7 taong gulang ang naging biktima sa Tokyo at Saitama Prefecture. Ang mga bata ay dinukot mula sa kanilang kapaligiran at kalaunan ay pinaslang. Matapos nito, isinailalim sila sa mga gawain na labis na lumabag sa dignidad ng isang tao, kabilang ang pagpuputol ng katawan at iba pang hindi makataong akto. Pinanatili ni Miyazaki ang ilang bahagi ng katawan bilang mga alaala ng kanyang mga ginawa at patuloy pang nang asar at nagpadala ng mga mensahe sa naulilang pamilya na lalong nagpalalim sa kanilang pagdurusa. Natapos lamang ang kanyang serye ng krimen noong Hulyo 1989 nang siya ay maaresto sa Hachioji. Siya ay nahuli habang sinusubukang kunan ng litrato ang isang batang babae, isang pangyayaring muling nagpakita ng kanyang mapanirang pag-uugali. Sa kabila ng pagkakaroon ng comorbid personality disorder, isang diagnosis na madalas nagdudulot ng komplikadong usapin ukol sa pananagutan, napagpasya ng korte na siya ay legal na may sapat na pag-iisip at lubos na naunawaan ang bigat at epekto ng kanyang mga ginawa. Dahil dito, siya ay nahatulan at pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibitay noong taong 2008. Bagamat huli na para sa mga biktima, nagbigay ito ng bahagyang hustisya sa mga pamilyang winasak ng kanyang mga krimen. Hindi lamang ang kalupitan ng mga krimen ang dahilan kung bakit naging tanyag ang kasong ito. Malaki rin ang naging epekto nito sa lipunang Hapones. Tinagurian ng media si Miyazaki bilang otaku killer at ang kanyang koleksyon ng anime, manga, horror videotapes, hentai at pornografiya ang naging sentro ng atensyon ng publiko. Ang ugnayang ito sa pagitan ng kanyang mga interes at ng kanyang mga krimen ay nagdulot ng malawakang takot at pangamba laban sa otaku culture sa Japan. Katulad ng tinaguriang satanic panic sa Amerika, lumaganap ang paniniwala na ang ilang uri ng media ay maaaring makapinsala at makaimpluwensya sa mga mahihinang individual. Dahil dito, ang subculture ay hindi patas na na-stigmatize at sumailalim sa matinding paghusga at diskriminasyon. Si Tsutsumi Miyazaki ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya sa Itsukaichi, Tokyo. Ang kanyang ama ay bahagi ng pamilyang nagmamay-ari ng isang panrehiyong pahayagan kaya't kilala at maimpluwensya ang kanilang angkan sa lokal na komunidad. Sa kabila ng pribilehiyong ito, ang kanyang pagbata ay minarkahan ng matinding pakiramdam ng pagiging naiiba. Ipinanganak si Miyazaki na may radioulnar synostosis, isang bihirang kondisyon kung saan ang mga buto sa kanyang kamay ay magkadikit, dahilan upang hindi niya maigalaw ng normal ang kanyang mga pulso. Ang pisikal na pagkakaibang ito ang naging ugat ng panunukso at pangaapi na naranasan niya noong siya ay nasa elementary pa lamang. Unti-unti, siya ay naging mailap, tahimik at lalong lumayo sa ibang tao.
Malaki rin ang naging papel ng kanyang pamilya sa paghubog ng kanyang pag-iisip. Dahil abala ang kanyang mga magulang sa negosyo, siya ay lumaking mas malapit sa kanyang lolo at sa isang tagapag-alaga na may kapansanan sa pag-iisip. Bagamat makapangyarihan ang kanilang pamilya sa Itsukaichi, pakiramdam ni Miyazaki ay emosyonal siyang hiwalay sa kanila. Kalaunan, inamin niya na ang pinakamalalim niyang hangarin ay ang may makinig at umunawa sa kanya. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi siya sineseryoso ng kanyang mga magulang na mas nakatuon sa tagumpay at material na bagay kaysa sa kanyang emosyonal na kalagayan. Ang kakulangan ng emosyonal na suporta ay lalo pang nagpalalim sa kanyang pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang karanasan sa akademya ay sumasalamin din sa kanyang mga personal na paghihirap. Nag-aral siya sa prestihiyosong Meday Nakano High School na kaugnay ng Meiji University kung saan siya ay una munang kinilala bilang isang mahusay na estudyante. Ngunit kalaunan, bigla ang pagbagsak ng kanyang mga grado na tuluyang sumira sa kanyang pangarap na makapasok sa Meiji University at maging guro ng English. Sa halip, pumasok siya sa isang lokal na junior college at nag-aral upang maging photography technician, isang landas na malayo sa kanyang dating mga pangarap. Noong kalagitnaan ng dekada 80, bumalik siya sa tahanan ng kanyang mga magulang sa Itsukaichi at nakihati ng silid sa kanyang nakakatanang kapatid na babae. Sa kabila ng impluwensya ng kanilang pamilya, wala siyang interes na ipagpatuloy ang negosyo ng kanilang angkan. Patuloy na bumigat ang kanyang panloob na pagkikibaka at muli niyang ipinahayag na ang kanyang pangangailangan para sa emosyonal na koneksyon ay nananatiling hindi natutugunan. Para sa kanya, ang kanyang mga magulang na abala sa material na usapin ay hindi kailanman nakaunawa sa lalim ng kanyang pinagdadaanan. Ibinahagi ni Tsutomu Miyazaki na sa panahong ito ng kanyang buhay, dumating siya sa puntong naisip niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Isang malinaw na indikasyon ng lalim ng kanyang pinagdaraanan. Sa kabila ng lahat, tanging ang kanyang lolo lamang ang nakapagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pag-unawa at pagtanggap. Malapit ang kanilang relasyon at dito lamang siya nakaramdam ng kaunting ginhawa. Sa kabilang banda, ramdam niya ang pagtanggi mula sa kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae na lalo pang nagpalalim sa kanyang pakiramdam ng pag-iisa. Noong Mayo 1988, pumanaw ang kanyang lolo, isang pangyayaring naging mahalagang turning point sa buhay ni Miyazaki. Matapos ang pagkawala ng tanging taong nagbibigay sa kanya ng emosyonal na suporta, lalo siyang bumulusok sa matinding depresyon at pag-iisa. Sa isang kakaiba at lubhang nakakabahalang pagtatangka na mapanatili ang koneksyon sa kanyang lolo, uminom siya ng bahagi ng abo nito. Isang kilos na kalaunan ay tiningnan ng mga investigador bilang maagang senyales ng mas malalang pag-uugali na susunod. Hindi nagtagal, nadiskubre siya ng isa sa kanyang mga kapatid habang siya ay palihim na nanonood at nauwi ito sa isang pisikal na insidente. Nang kumprontahin siya ng isa pang kapatid tungkol sa kanyang asal, nagkaroon din ng marahas na sagupaan. Ipinakita ng mga pangyayaring ito ang unti-unting pagkawala ng kanyang kontrol sa sarili at ang paglala ng kanyang kalagayang psikolohikal. Mula Agosto 1988 hanggang Hunyo 1989, si Tsutomu Miyazaki ay gumawa ng sunod-sunod na krimen na tuluyang nag-ukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng kriminalidad sa Japan. 4 na batang babae, may edad 4 hanggang 7 taong gulang ang kanyang naging biktima. Ang kanilang mga buhay ay kinitil at ang kanilang mga katawan ay nilapastangan sa mga paraang mahirap unawain. Ang mga krimeng ito ay unang nakilala bilang Little Girl Murders at kalaunan ay tinawag na Tokyo Saitama Serial Kidnapping Murders of Little Girls. Lubhang yumanig ang mga pangyayaring ito sa Saitama Prefecture, isang lugar na noon ay hindi sanay sa ganitong uri ng karahasan laban sa mga bata. Ang murang edad ng mga biktima at ang tindi ng mga pangyayari ang dahilan kung bakit itinuturing ang kasong ito bilang isa sa pinakanakakabahalang krimen sa modernong kasaysayan ng Japan.
Nagsimula ang serye ng krimen noong ika-22 ng Agosto 1988, isang araw matapos ang ika-26 na kaarawan ni Miyazaki. Ang una niyang biktima ay ang 4 taong gulang na si Mari Kono na nawala habang naglalaro sa bahay ng isang kaibigan. Sinamantala ni Miyazaki ang kanyang pagiging inosente at inakit siya papunta sa kanyang itim na Nissan Langley. Mula Tokyo, nagmaneho siya patungo sa kanlurang direksyon at huminto sa ilalim ng isang tulay sa isang liblib na lugar na napapaligiran ng mga puno. Doon, nanatili silang magkasama sa loob ng sasakyan ng halos 30 minuto bago niya pinaslang ang bata. Matapos nito, isinailalim niya ang katawan sa mga gawaing labis na lumabag sa dignidad ng isang tao. Iniwan niya ang katawan sa mga burol malapit sa kanilang tahanan at kinuha ang mga damit ng bata bilang alaala ng kanyang ginawa. Makalipas ang ilang panahon, bumalik siya sa lugar upang alisin ang mga kamay at paa na kanyang itinago sa loob ng kanyang aparador. Kalaunan, sinunog niya ang natitirang mga buto at giniling ang mga ito hanggang maging pulbos. Sa isang kalkulado at walang awang hakbang, ipinadala niya ang pulbos na mga labi sa pamilya ng biktima kasama ang ilang ngipin, mga larawan ng damit at isang postcard na may mensaheng Mari Bones, Cremated, Investigate, Prove. Ang malamig at tuwirang mensahe ay malinaw na nagpapakita ng kawalan niya ng pagsisisi. Matapos ang kanyang pag-aresto, natagpuan ng mga otoridad ang mga kamay at paa ng bata sa loob ng kanyang aparador, isang ebidensyang nagpatunay sa lawak ng kanyang mga ginawa. Noong ika-3 ng Oktubre 1988, sinundan ito ng ikalawang biktima, ang 7 taong gulang na si Masami Yoshizawa. Habang nagmamaneho sa isang rural na kalsada, nakita niya ang bata at inalok ng sakay. Sa tila simpleng alok, nakuha niya ang tiwala ng bata at dinala ito sa parehong liblib na lugar kung saan naganap ang unang krimen. Doon, muling inulit ni Miyazaki ang kanyang pattern. Pinatay ang bata at nilapastangan ang katawan nito bago kunin ang mga damit bilang bahagi ng kanyang koleksyon. Pagkalipas ng 2 buwan, noong ika-12 ng Disyembre 1988, ang ikatlong biktima ay ang 4 taong gulang na si Erika Namba. Dinukot niya ang bata habang pauwing mula sa bahay ng kaibigan at dinala sa isang parking area sa Naguri. Doon, pinilit niyang hubarin ang bata at kinunan ng mga litrato, isang malinaw na indikasyon ng kanyang obsesyon sa kontrol at pagpapahiya. Matapos paslangin ang bata, itinali niya ang mga kamay at paa, tinakpan ng kumot at inilagay sa likod ng sasakyan. Iniwan niya ang katawan sa katabing parking area at itinapon ang mga damit sa isang masukal na lugar. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ang katawan ng bata. Noong ika-20 ng Disyembre 1988, nagpadala siya ng postcard sa pamilya ng biktima na binuo mula sa mga salitang ginupit sa magazine. Ang mensahe ay maikli ngunit nakakakilabot. Erika, cold, cough, throat, rest, death. Ang huling biktima ay ang 5 taong gulang na si Ayako Nomoto. Noong ika-6 ng Hunyo 1989, kinumbinsi ni Miyazaki ang bata na payagan siyang kumuha ng mga litrato. Matapos nito, dinala niya ang bata sa kanyang sasakyan at saka pinaslang. Tinakpan niya ang katawan at inilagay sa trunk bago ito dalhin sa kanyang apartment. Sa loob ng 2 araw, isinailalim niya ang mga labi sa paulit-ulit na pang-aabuso habang kumukuha ng mga larawan at video. Habang nagsisimula ang natural na pagkabulok ng katawan, pinaghiwa-hiwalay niya ito, iniwan ang torso sa isang sementeryo at ang ulo sa mga burol sa paligid. Iningatan niya ang mga kamay at isinailalim sa mga gawaing lubhang nakakagimbal kabilang ang pag-inom ng dugo at pagkain ng laman. Dahil sa takot na matagpuan ng pulisya ang mga bahagi ng katawan, bumalik siya makalipas ang 2 linggo upang kunin ang mga labi at muling itinago sa kanyang aparador.
Ang pagbabalik at pagtatago ng ebidensya ay nagpapakita ng pagiging planado at sistematiko ng kanyang mga krimen. Noong ika-23 ng Hulyo 1989, tuluyan nang natigil ang serye ng krimen ni Susumu Miyazaki, hindi sa isang liblib na lugar kundi sa isang pampublikong parke sa Hachioji. Tinarget niya ang dalawang magkapatid na naglalaro roon at matagumpay niyang naihiwalay ang mas bata sa nakakatanda. Sinimula niyang hikayatin ang bata na maghubad at kinunan ito ng mga litrato. Ngunit naputol ang kanyang plano nang dumating ang ama ng bata. Hinarap at inatake niya si Miyazaki upang ipagtanggol ang kanyang anak. Bagamat hindi niya tuluyang napigil ang suspect, sapat na ang kanyang ginawa upang mabasag ang kontrol ni Miyazaki sa sitwasyon. Tumakas si Miyazaki at iniwan ang lugar. Bumalik siya kalaunan upang kunin ang kanyang sasakyan, ngunit hindi niya alam na nakapagbigay na ng ulat ang ama sa mga otoridad. Paglapit niya sa kanyang sasakyan, sinalubong siya ng mga pulis at agad na inaresto. Sa isinagawang paghahalughog sa kanyang 2 silid na bungalow, natuklasan ang isang nakakabahalang koleksyon ng 5,763 videotapes, isang ebidensyang lalo pang nagbigay liwanag sa lawak ng kanyang mga gawain. Ang libu-libong videotapes na natagpuan sa tirahan ni Susumu Miyazaki ay naglalaman ng iba't ibang uri ng material. Mula sa anime at mga pelikulang may karahasan hanggang sa mas nakakabahalang mga video at larawan na may direktang kaugnayan sa kanyang mga biktima. Ang mga record na ito ay nagsilbing matibay at hindi mapapasubali ang ebidensya ng kanyang mga krimen at nagbigay ng malinaw na larawan kung gaano kalalim ang kanyang paglihis sa normal na pag-iisip. Sa buong paglilitis, nananatiling kalmado at tila walang emosyon si Miyazaki. Wala siyang ipinakitang pagkabahala sa kanyang pagkakaaresto o sa bigat ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang ganitong asal ay lalo pang nagbigay diin sa kanyang kakaibang personalidad at sa malinaw na kawalan ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Matapos ang kanyang pag-aresto, tinawag siya ng Japanese media bilang otaku murder, isang bansag na nag-uugnay sa kanyang mga krimen na tinatawag na otaku subculture. Dahil dito, sumiklab ang isang malawakang moral panic. Marami ang nagpalagay na ang labis niyang pagkonsumo ng anime, manga at mga pelikulang may karahasan ang siyang humubog at nagtulak sa kanya upang maging isang mamamatay tao. Naglabasan ang mga sensasyonal na ulat sa pahayagan na nagsasabing si Miyazaki ay umatras sa isang mundong pantasya dahil sa umunoy kakulangan ng pag-aaruga noong kabataan at lalo nitong pinatindi ang takot at hinala ng publiko laban sa otaku culture. Si Keigo Okunogi, isang psychoanalyst mula sa Tokyo International University ay nagbigay rin ng pahayag sa Shukan Post kung saan sinabi niyang ang isang henerasyon ng kabataang kulang sa matibay na ugnayan sa magulang at nahihirapang ihiwalay ang pantasya mula sa realidad ay maaaring magdulot ng panganib sa lipunan. Gayunpaman, ang ganitong mga pahayag ay hindi tinanggap ng walang pagtutol. Maraming eksperto at mananaliksik ang kumwestiyon sa tuwirang pag-uugnay ng mga krimen ni Miyazaki sa otaku culture. Sa kanyang aklat tungkol sa kaso, iginiit ni Eiji Otsuka na ang sinasabing lawak ng koleksyon ni Miyazaki, lalo na ang pornografiya ay maaaring pinalaki o sadyang pinalala upang gawing mas sensasyonal ang kanyang imahe. Dagdag pa rito, sinabi ni Fumiya Ichihashi ng impormasyong inilabas sa publiko ay tumugma sa umiiral na mga stereotype at takot laban sa otaku na sa hindi tuwirang paraan ay nakatulong sa panig ng prosekusyon. Samantala, ipinaliwanag ni Sharon Kinsella na noong panahong iyon, karaniwan lamang sa maraming kabataang nakatira sa Tokyo area ang magkaroon ng malalaking koleksyon ng manga at videotapes at hindi ito otomatikong nangangahulugang may hilig sila sa karahasan. Ang mga pananaw na ito ay nagbigay diin sa pagiging komplikado ng kaso at sa panganib ng pagsisisi sa isang buong subculture. Bagamat walang dudang kakilakilabot ang mga krimen ni Miyazaki,
Ang pag-uugnay ng lahat ng ito sa kanyang interes sa anime at manga ay isang sobrang pinakasimpleng paliwanag na nagbunga ng hindi makatarungang diskriminasyon laban sa maraming inosenteng tao. Nagsimula ang paglilitis kay Miyazaki noong ika-30 ng Marso 1990 at mabilis itong naging sentro ng pansin dahil sa kanyang kakaiba at madalas walang saysay na pahayag sa korte. Sa buong proseso, nagpakita siya ng pabago-bagong asal at paulit-ulit na nagbibitaw ng mga salitang mahirap unawain. Sa isang pagtatangkang ilihis ang pananagutan, ipinakilala niya ang konsepto ng isang alter ego na tinatawag niyang Ratman na umunoy siyang nagtulak sa kanya upang gawin ang mga krimen. Ang imahinasyong ito ay naging mahalagang bahagi ng kanyang depensa, kung saan inilarawan niya ang sarili bilang isang kasangkapan lamang ng isang nilikhang personalidad. Lalong naging kakaibang paglilitis dahil ginugol ni Miyazaki ang malaking oras sa pagguhit kay Ratman sa anyong cartoon na nagpalabo sa hangganan sa pagitan ng realidad at ng kanyang baluktot na pananaw. Ang kanyang mga kilos at pahayag sa loob ng hukuman ay nagbukas ng seryosong tanong tungkol sa kanyang kalagayang pangkaisipan at kung nauunawaan ba niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Ang paglilitis na tumagal ng 7 taon ay nakatuon sa pagtukoy sa kanyang mental na kalagayan noong panahon ng mga krimen. Mahalaga ito dahil sa batas ng Japan. Ang mga taong itinuturing na walang sapat na pag-iisip ay hindi pinaparusahan at ang may kapansanan sa pag-iisip ay maaaring makakuha ng mas magaan na sintensya. Upang masuri ito, nagtalaga ang korte ng 3 magkakahiwalay na grupo ng mga psychiatrist. Bawat grupo ay nagsagawa ng masusing pagsusuri, ngunit magkakaiba ang kanilang mga naging konklusyon. Ang unang grupo ay nagsabing may kapansanan sa pag-iisip si Miyazaki. Ang ikalawa naman ay nag-diagnose ng schizophrenia o dissociative personality disorder na nagpapahiwatig ng posibleng paghiwalay ng kanyang pagkatao mula sa realidad. Samantala, ang ikatlong grupo ay umami na may malinaw na personality disorder si Miyazaki, ngunit nanindigang kaya pa rin niyang unawain ang kanyang mga ginawa at ang mga magiging epekto nito. Dahil sa magkakaibang opinyon ng mga eksperto, naging masalimuot ang desisyon ng korte. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at pahayag, napagpasyahan ng Tokyo District Court na si Miyazaki ay may sapat na kakayahang maunawaan ang bigat at kahihinatnan ng kanyang mga krimen. Noong ika-14 ng Abril 1997, hinatulan siya ng kamatayan. Ipinakita ng desisyong ito na sa kabila ng kanyang mga problema sa pag-iisip, siya ay itinuturing na ganap na responsable sa kanyang mga ginawa. Hindi dito nagtatapos ang laban sa korte. Inapila ni Miyazaki ang hatol sa Tokyo High Court, ngunit noong ika-28 ng Hunyo 2001, pinagtibay ng mataas na hukuman ang desisyon. Muli siyang umapila sa Korte Suprema ng Japan at noong ika-17 ng Enero taong 2006, tuluyan ding pinagtibay ang parusang kamatayan. Sa puntong ito, nagsara ang lahat ng legal na opsyon para sa kanya. Sa buong proseso, patuloy na nagdulot ng pagkabahala ang kanyang mga pahayag. Inilarawan pa niya ang kanyang mga krimen bilang isang uri ng kabutihan, isang pahayag na malinaw na nagpakita ng kanyang kawalan ng empatiya at lubhang baluktot na pananaw. Nang may isa pang kriminal na nagsabing siya ay susunod na Tsutsumu Miyazaki, tumugon si Miyazaki ng may kakaibang pag-angkin. Sinasabing hindi niya pinahihintulutan ang paggamit ng kanyang pangalan kung ang taong iyon ay hindi man lang nasuri ng psychiatrist. Ang ganitong mga pahayag ay lalong naglantad sa kanyang baluktot na pagtingin sa sarili at sa kanyang pagnanais na manatiling natatangi, kahit sa pamamagitan ng isang pangalang kinasusuklaman at kinakatakutan. Sa wakas, noong ika-17 ng Hunyo 2008, nilagdaan ni Minister of Justice Kunio Hatuyama ang death warrant ni Tsutsumu Miyazaki na nagsilbing huling hakbang sa mahabang proseso ng batas. Sa mismong araw ding iyon, isinagawa ang kanyang pagbitay sa Tokyo Detention House na tuluyang nagwakas sa kanyang buhay at serye ng mga krimeng nagdulot ng matinding takot sa Japan.
Ayon sa manunulat na si Ruzo Saki na sumuri sa mahaba at masalimuot na paglilitis, napansin niyang si Miyazaki ay hindi na nagpakita ng pagtutol o paninisi laban kay Minister Hatoyama, isang kilos na maaaring magpahiwatig ng tahimik na pagtanggap sa kanyang naging kapalaran. Ang mga biktima ng mga krimen ni Tsutomu Miyazaki ay sina Mari Kono, 4 na taong gulang, Masami Yoshizawa, 7 taong gulang, Erika Namba, 4 na taong gulang at Ayako Nomoto, 5 taong gulang. Ang kanilang mga buhay ay biglang naputol dahil sa mga ginawa ng isang individual na may malalim na suliraning psikolohikal. Ang kanilang alaala ay nagsisilbing mabigat na paalala ng mapinsalang epekto ng karahasan laban sa mga bata at ng kahalagahan ng maagang pagtugon sa mga isyong pangkalusugang pangkaisipan upang maiwasan ang mga ganitong trahedya sa hinaharap. Sa kabuuan, nananatiling isa sa pinakanakakakilabot na kaso sa kasaysayan ng Japan ang kay Tsutomu Miyazaki. Isang malinaw na paalala na may madilim na bahagi ng isipan ng tao. Ang kanyang mga krimen laban sa mga batang walang kalaban-laban ay yumanig sa buong bansa at nagpasimula ng isang moral panic na hindi patas na itinuro ang sisi sa otaku subculture. Bagamat naging sentro ng takot ng publiko ang kanyang koleksyon ng anime, manga at mga pelikula. Mahalagang tandaan na ang mga interes na ito ay hindi ang ugat ng kanyang marahas na pag-uugali. Ang mga ginawa ni Miyazaki ay nagmula sa isang komplikadong pagsasanib ng iba't ibang salik. Kabilang ang kanyang pag-iisa noong kabataan dulot ng pisikal na kondisyon, ang kanyang hirap na makisabay sa lipunan at ang emosyonal na kawalan na iniwan ng pagpanaw ng kanyang lolo. Ang mga elementong ito kasama ang kanyang labis na pagkahumaling sa visual media ay naging daan upang ang kanyang madidilim na pag-iisip ay umabot sa pinakamatinding anyo. Ang mga paglilitis sa kasong ito ay puno ng komplikasyon at kontrobersiya. Ipinakita ng magkakaibang psychiatric evaluations kung gaano kahirap sukatin at unawain ang mental competency ng isang taong may personality disorder. Bagamat may ilang eksperto ang nagsabing nabawasan ang kanyang kakayahang managot, napagpasyahan ng korte na nauunawaan ni Miyazaki ang kanyang mga ginawa at maging ang epekto nito. Ang desisyong ito at ang paulit-ulit na nagpapatibay sa hatol na kamatayan ay nagpapakita ng paninindigan ng sistemang legal na pananagutin ang isang individual sa kanyang mga krimen, anuman ang kalagayang pangkaisipan. Ang pagbitay kay Miyazaki noong 2008 ay nagtapos sa kanyang buhay ngunit hindi nito binura ang alaala ng kanyang mga ginawa. Ang kasong ito ay nananatiling paalala ng kahalagahan ng maagang suporta sa mental health, lalo na para sa mga taong dumaranas ng matinding pag-iisa at emosyonal na paghihirap. Ipinapakita rin ito ang panganib ng pagsisisi sa isang buong subculture matapos ang isang trahedya. Ang mga krimen ni Miyazaki ay gawa ng isang lubhang nababagabag na individual at hindi kailanman maaaring ipantay o iugnay sa isang buong komunidad. Sa huli, ang kasong ito ay nagsisilbing tahimik ngunit mabigat na paalala ng pagiging marupok ng kawalang malay at ang patuloy na pangangailangang bantayan at protektahan ang mga pinakamahina sa ating lipunan. At dito nagtatapos ang video para sa araw na ito. Kung umabot kayo sa part ng video na ito, huwag kalimutang ikomento sa ibaba kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang aming mga viewers. Ano para sa inyo ang pinakamahalagang aspeto ng kaso ni Tsutomu Miyazaki? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para sa mas marami pang ganitong content. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.